Walang pagod tayo nagpupursigi upang tugunan ang mga hamong bunga ng paghina ng ekonomiya ng mundo at pagsipa ng mga presyo ng langis at pagkain. Malubha ang tama sa mahihirap nitong mga puwersang pandaigdig. Maliwanag na ang kalagayan ng ekonomiya, dala ng mahal na langis at pagkain sa mundo, ay isang hamon at hinaharap natin ito ng buong sigasig. Nakikialam tayo upang ipagtanggol ang ating pinakamahihirap. Nagsisikap ang pamalaan upang tiyakin na ang kasapatan ng pagkain ng bansa ay matatag at maglagay tayo ng pagkain sa hapag ng bawat Pilipino. May tatlong haligi ang ating plano. Tiyaking sapat ang ating bigas. Subaybayan ang maayos na pagbebenta ng bigas at hulihin ang mga nagtatago at nagpupuslit ng bigas. Marami na ang mga nagsasamantala na ating natuntun, napigil at nakakasuhan. Bagaman matagal ang proseso ng batas at tama naman sa demokrasya, huwag magkamali. Mabilis tayong kumikilos ng buong bagsik laban sa mga lumalabag sa batas. Nakatutok din sa pinakamahihirap ang ating pagsisikap upang siguruhin na sila ang mangungunang makakuha ng bigas na kailangan nila. We have adequate supply of rice today, and we have a solid plan for self-sufficiency. This is important for our domestic and international audiences to appreciate. Samantala, nag-aambag tayo ng bigas at pagkain para sa reserba, ngunit para sa hinaharap. Magagawa nating maghatid ng pagkain sa hapag. And I am gratified and grateful to the Lord that notwithstanding the very high price of rice in the whole world market, in the last 2 quarters, hunger has gone down significantly. Thank God for that. Lagi tayong nag-aabala sa binabayad ng kuryente ng mga pamilya. Habang kaya, gusto nating bumaba ito. Pagdating sa langis, pinakamabigat ang tama ng mataas na presyo ng diesel at pang-araw-araw na bilihin sa maralita. Bagaman pandaigdigang problemang mataas na presyo ng langis at labas sa kapangyarihan ng isang gobyerno, nagpapatupad tayo ng mga programa upang tulungan ang ating mamamayan. Ibinaba natin ang taripa o customs duty sa langis, ginawa na lamang nating 0. Nagbibigay rin tayo ng pera para sa pinakamahihirap para tulungan sila makayaning bayaran ang kanilang kuryente. Subalit, ano man ang ating gawin, pandaigdig ang problema ito at dapat tayong magbalikatan upang maibsan ito, upang magkaroon ng lutas sa malayong hinaharap. Sa enerhiya, gaya ng sa pagkain, pandaigdigan itong issue at labas sa ating kakayahan ang malaking bahagi na magagawa nating kilos. Gayon pa man, nagbibigay tayo ng kapili-piling pangginhawa sa krudo at langis na nakatutok sa pinaka-nangangailangan. Nagsusulong tayo ng mga mahigpit na pagkilos upang magtipid sa enerhiya at mas umasa sa sarili nating pagkukunan ng enerhiya sa bisa ng mga investment sa natural gas, geothermal, at kuryenteng galing sa araw at hangin. At salamat din na meron tayong bagong produksyon ng sariling krudo para umabot sa 10% ng ating pangangailangan ang sarili nating produksyon ng krudo.
malaking pabigat sa buong mundo at sa Pilipinas ang mga problema ng pandaigdigang ekonomiya. At mamumuhunan tayo sa taong bayan upang makaraos sa panahong ito. Marami ang kailangang gawin. Magtatrabaho tayo upang tuparin ang ating mga planong reforma para sa Pilipinas. Ipaglalaban natin ang ekonomiya, edukasyon, at ang environment. Itinaguyod ng ating mga sinaunang bayani ang isang bagong bayan sa pamamagitan ng kanilang pagbuklod, pagsakripisyo, at pag-iisang damdamin. Kung pupunuin din ang ating mga puso ng kasintulad na pagmamahal sa bayan, makakamit din natin ang matatamis na bunga ng kalayaan, katarungan at kaunlaran. Makakahanay din natin ang ibang mga dakilat malalayang bansa sa mundo. Tungo sa matayog na layuning ito, hinihiling ko ngayon na magkaisa tayong lahat alang-alang sa inang bayan, alang-alang sa pamilya ng bawat mamamayan, alang-alang sa madarating pang salinlahi. Muli, sa ating lahat, Happy 110th Independence Day. Maraming salamat sa inyong lahat.